gabi po sa ating lahat. Muli, salamat sa Panginoon na meron tayong daily words of encouragement sa gabi ito. Kahapon po ay hindi naging walang audio ang ating live, kaya uulitin mo na lang po ang ating lesson kahapon na ang paksa natin is in everything give thanks. Tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal, salamat po sa pagkakataon na pwede kami muting matuto at mag-aral ng inyong salita. Bigyan niyo po kami ng wisdom, O God, as we study Thy Word. And I pray that everyone could find encouragement, O God, tonight, and help us to learn principle muli sa inyong salita. Patawad po sa kasalanan at pagkukulang. Salamat din po sa mga pagpapala at pag-iingat sa buong maghapon. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ang ating pong text ay dito po sa 1 Thessalonians 5:18, sabi ng Bible, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." So tayo, pag-aralan po natin ang mga word na ginamit po dito at saka meaning niya po sa kanyang original sa Greek. Una po itong everything, from the Greek word na pas, which means including all forms or all, lahat po ng mga bagay, whether it be good or seemingly bad, whether it be blessing or problem, basta lahat ng including all forms. Sabi ng Biblia, give thanks, to be grateful, from the Greek word na Eucharisteo, to be grateful, to express gratitude. Yan. So, sabi ng Bible, in everything, express gratitude, including all forms, whether it be good or seemingly bad, or blessing or problem, including all forms, sabi ng Bible, be grateful, express gratitude. Bakit? Sabi ng Biblia, for this is the will of God. Yung will po dyan, from the Greek na term telema, ang ibig sabihin po niyan ay purpose, desire, and pleasure. So, lahat ng mga pangyayari sa buhay natin bilang isang anak ng Diyos or Kristiyano, by the way po, ito pong sulat na ito ni Apostol Pablo ay sa mga believer po sa Thessalonica. And sabi ng Biblia, ano man ang nangyayari sa inyong buhay, including all forms, blessing or problem, trials, good or seemingly bad, be grateful, sabi ng Biblia. Express gratitude. Bakit? It is the purpose of God for you. May magandang purpose po ang Panginoon sa kung bakit nangyari po yan. Diba? It is the desire of God for you. Sabi po dyan sa will, yung meaning po. It is the pleasure of God for you. Alright? Kaya sabi ko po dyan, we must be grateful in everything, whatever we receive from God. So ano man po ang natatanggap natin sa Panginoon, ay dapat talaga naman pong kinakailangan na tayo po ay mapagpasalamat. And sabi ko dyan, it is right to express our gratitude to God every day because He is giving us new life and many more in every single day. Opo, yun nga lang pong paggising mo sa umaga, nagising po tayo, ay malaking pasasalamat na po yan sa Panginoon Opo. So, ang nakikita na lang po kasi natin, yung problema, yung hirap, yung trial ng buhay, at saka yung mga pangyayaring mga hindi ka nais-nais, pero hindi man lang natin nakita na nagising pa tayo kaninang umaga, may lakas tayo, di ba? So, ang nakikita na lang natin yung mga adverse situation, yung mga hindi magaganda Pero naisip mo ba na nagpasalamat ba tayo sa Panginoon na nagising pa tayo? Oo. Nagpasalamat ba tayo sa Panginoon na gumagana pa yung nakakakita pa tayo, nakakarinig pa tayo, nakakapagsalita pa tayo, nakakaamoy pa tayo, nakakahawak pa tayo, nakakatrabaho pa tayo. Nakita ba natin yung mga bagay na yan? Minsan po kasi, ang nakikita na lang po natin, may sakit ako, bakit unfair, bakit kung kailan ako naging Kristiyano, saka pa dumami ang problema sa akin, kung kailan pa ako naging faithful sa Panginoon, kung kailan pa ako nagsisimba, saka naman dumami ang problema ko. Bakit ako yung nagkasakit, bakit ako yung naopera, bakit ako yung naging ganito ang buhay, kung kailan anak ako ng Diyos,
ay tapat naman ako sa Kanya. Tandaan natin na sabi nga dyan, it is the will of God. Oho, anumang bagay nangyayari sa atin, pasalamatan pa rin, including all forms, good or bad. All, including all forms, problems or blessing. Be grateful, express gratitude. Kasi sabi ng Biblia, for this is the will, or this is the purpose, or this is the desire, yung meaning po ng will, di ba? This is the pleasure of God for you. So, meron pong purpose ang Panginoon. No po? Kaya nga napakahalaga po na pasalamatan po natin ang ating buhay araw-araw, na gising tayo, di ba? Meron tayong ginagamit, kumakain tayo 3 times a day, salamat sa Panginoon. May merienda sa umaga, tanghali, or sa hapon, kahit sa gabi. So may kinakain pa po tayo eh. Meron pa tayong iniinom na tubig, may baso tayo. Nakita ba natin, napasalamatan ba natin yon? Yung mga baso, na tubig, di ba? May kinakainan pa tayo, na plato, tinidor, kutsara, may ginagamit tayo, may table, di ba? Meron tayong tahanan, merong rice cooker, merong yung tangke ng LPG, merong gas stove, merong ano pa nandito. Oo. So napakarami. Nakita ba natin 'yun, mga kapatid? Oo. Merong electric fan, di ba? Merong ginagamit ka, may damit ka, merong kang pang lahat, no? Sapatos, medyas. Nakita ba natin 'yun? Napakaraming kinakailangan pasalamatan ng Panginoon eh. Oo. So sana po hindi lang po yung problema ang nakikita natin. Sabi nga ng kanta, count your blessings, name them one by one. Laging sinasabi po ni Pastor Sam sa amin yan, count your blessings. Oho, not just your problem, but your blessing. Kasi mas marami pong blessing tsaka problem. By the way po, yung problema, blessing din po yan, sapagkat dyan po tayo mas napapalapit sa Diyos, mas nananalangin sa Diyos, mas lumalapit sa Kanya, di ba? Mas sumitibay ang pananampalataya natin, mas nakikita natin yung biyaya niya. Opo, ang Panginoon sa tuwing merong mga ganyang pagsubok. Oho, kaya sabi ko pa dyan, whether good or seemingly bad, ginagamit ko lang po yung word na seemingly bad kasi po, merong purpose ang Panginoon eh. Di ba? Na maganda kahit seemingly bad, alright, sabi ko dyan, circumstances happen to us, we must still be grateful to Him because He knows what is best for us. And it's for our own good. According to Romans 8:28, sabi ng Bible, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Yan o, di ba? So, merong purpose eh. All things work together for good to them that love God. So, akala natin, seemingly bad, unfair, kung kailan pa ako naging Kristiyano, naging tapat sa Panginoon, kung kailan pa ako nagbibigay sa tithes offering, bakit ako pa yung nagkasakit? Oo. Bakit ako pa yung na-hospital? Bakit ako pa yung na-opera? Bakit ako pa yung dumugo? Bakit ako pa yung nagka-problema ng ganito? Bakit ako pa yung mga ganito? Tandaan natin po, merong purpose, sabi nga dyan. It is the pleasure, the desire, and purpose of God in all forms, pasalamatan. Be grateful, express gratitude, sapagkat meron pong purpose ang Panginoon sa lahat ng bagay. Hindi po nagpabaya ang Diyos na po, kundi meron siyang gustong ituro sa atin, ipakita sa atin, na ikakabuti po natin. Maalala ko po si Apostol Pablo, sabi niya, di ba nung nagkaroon po siya ng thorn of the flesh, he begged the Lord 3 times na alisin yung thorn in the flesh sa kanya. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko aalisin yan. Kundi, mas sigit ang biyaya kung my grace is sufficient for you. Diyan lang yan. Pero, sinisiguro ko sa iyo na yung grace ko ay mas malaki, sufisyente sa iyong thorn in the flesh. Kaya alam niyo po ang nangyari kay Apostol Pablo, sabi niya doon, therefore, sabi niya, I take pleasure in my infirmities. Meron na akong katuwaan sa aking infirmity. Meron na akong kasiyahan sa aking thorn in the flesh. Bakit?
nakikita niya ang grace ng Diyos araw-araw. And the power of Christ may rest upon me, sabi pa doon. So, pag kami ganyan po, mas nakikita po natin na yung grace ng Panginoon. Baka kung hindi nangyari po yung mga ganyan, problema, trial sa buhay, hindi mo makikita ang grace ng Diyos, yung power ng Diyos na mag-rest sa atin. Kaya makikita natin yung power ng Diyos at grace ng Diyos pag may mga trials talaga, problems. Kaya nga sabi ng Biblia, it is the purpose of God. In everything, all forms, good or bad, blessings or problem, be grateful, express gratitude. Why? It is the purpose, desire, and pleasure of God. And we know that all things work together for good, sabi ng Biblia, to them that love God, and to them who are the called according to His purpose. Ang huli po, mga kapatid, principles of the day na pwede nating matutunan, sabi ko dyan, be grateful to everything because God is faithful. So, hindi naman po nagpapabaya ang Panginoon, di ba? Kaya dapat lang po na be grateful to everything because God is faithful. Napakatapat po ng ating Panginoon. And then sabi ko pa dyan, there is always happiness in the attitude of thankfulness. Kaya ang taong mapagpasalamat sa Panginoon ay masayahin. Di ba? Masayahin. Sabi nga ng Biblia a merry heart doeth good like a medicine. Nagiging medicine po yung merry heart, yung masayahin. Para tayo maging masaya, di ba? Maging mapagpasalamat po tayo. Ugalin po natin yung attitude of thankfulness sa araw-araw, kahit maliit na bagay po yan, na ginawa ng Diyos sa atin, mapagpasalamat tayo, at magbibigay po yan ng happiness. And sabi ng Biblia, a merry heart doeth good like a medicine. So medisina gagaling ka pa, lalakas ka pa, hahaba pa ang buhay mo, oo. Pero kung hindi ka masaya, panay problema ang naisip, mas magkakasakit ka, mas may stress ka, mas tatanda ka, mas lalala ang sakit. Oo, kaya nga dapat po mapagpasalamat tayo sa lahat, maliit o malaki, na natatanggap natin, good or seemingly bad. Again, seemingly bad. All things work together for good. Alright? There is always happiness in the attitude of thankfulness. So, galiin po natin, mapagpasalamat, araw-araw. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain sa buhay ng inyong mga anak at manatili sa aming puso't isipan ng mga prinsipyong ito, Panginoon. Kayo po ang maluwalhati at maitaas sa lahat ng pagkakataon. Tawad din po sa lahat ng pagkukulang. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. Yan po ang ating daily words of encouragement sa gabi. God bless us all.